Atakihin ang kanilang mga batok. Totoong may kaalaman at karanasan si Elder Leng. Nagsimulang bumagsak ang mga pupe isa-isa. Kapag tinalikuran kanila, samantalahin ang pagkakataon para tumira. Ang mga pupe ay patay na tao, kaya natural na walang merit points ang makukuha. Nakakasuklam na sorcery, Amitabha. Body ay walang puno, ang malinaw na salamin ay walang patungan. Dose-dosenang iba pang monghe ang sabay-sabay na nagsalita. Sa isang iglap, kasama si Zujing sa ulo at maraming monghe sa gitna, isang malaking pabilog na pattern na naglalabas ng ilaw ang lumitaw, pumulibot sa kanila. Pagkatapos, dahan-dahan itong bumaba. Isang napakalaking pinalaki na Buddhist Dharma clear mirror platform. Hindi inaasahan, sa pinagsamang pagsisikap ng napakaraming monghe, naging napakalaki ng saklaw at kapangyarihan nito. Pakiramdam ko ay gumaan ang pressure sa aking dibdib. Kahit na medyo hindi mapagkakatiwalaan si Jiang Aijian, ang kanyang mga suhestyon ay minsan ay medyo maganda. Sa ganitong pagtutulungan, ang halaga ni Zujing at ng iba pang mga monghe ay mas malaki kaysa sa pakikipaglaban ng mag-isa. Dapat malaman na ang mga nakikipaglaban sa ibaba ay lahat ng elite ng Evil Sky Pavilion. Nagwala ang forceful energy. Ang buong tagiliran ng bundok ay ganap na sinakop ng panapanahong lumilitaw na mga avatars. Sa pinakamalayong sulok, nakita ang mga monghe sa hangin na naglalabas ng ilaw, bahagyang kumunot noo si Bama. Buddhism. Iwinasiwas ni Bama ang kanyang kanang kamay, matandang demonyo G. Hindi ako naniniwala na kaya mong panuurin silang mamatay sa dagat ng mga bangkay, lahat sila ay mga kaaway mo. Ilabas mo ang iyong puot ng buong puso. Malinaw na patay na si Kung Yuan, ngunit tila naintindihan niya. Tatlong itim na marka ng palad, ang kanyang katawan ay parang kidlat na sumugod patungo sa porma sayo ng monghe ni Zujing. Sunod-sunod na nagpalabas ng tatlong pana ng forceful energy na sumugod patungo kay Kung Yuan. Bang, bang, bang. Ang mga pana ng forceful energy ay tumama sa mga itim na marka ng palad at naglaho ng walang bakas. Isang 8-leaf na pupe. Talagang handa siyang gumastos ng kapital. Hindi ganoon kadali ang sorcery. Kung mas mataas ang antas ng pupe na kinokontrol, mas malaki ang presyo na kailangan mong bayaran. Sa nakalipas na panahon, lumitaw ang pagkalante sa lahat ng dako, humihiram ng buhay mula sa langit. Binigkas ni Zujing ang Determination Seal, agad na aktibado ang Bodhisattva Golden Body. Huwag kang kumalat. Ang kalaban mo ay ang matandang ito. Si Panlit iyan, parang mabilis na layang-layang, ay sumugod patungo kay Kung Yuan. Kahit na hindi pa bumalik ang kanyang cultivation, dati siyang isang 8-leaf laban sa 8-leaf, doon lang ito patas. Sa kalabasan na pumipilit kay Kung Yuan, walang problema. Kung magpapatuloy ito, mauubos din ang kanyang primal energy. Habang matapang na nakikipaglaban ng mga disipulo, nabawasan lamang ng 1/4 ang bilang ng mga pupe. Walang pakialam na iwinasiwas ni Lasho ang kanyang kamay. Huli, hindi nagkaroon ng oras si Zujing upang makilala kung ano ito at mabilis na nahuli ang lumilipad na bagay sa hangin. Pagtingin ng malapitan, isang rosaryo. Ang bagay na ito ay tinatawag na Buddha's Rosary. Orihinal itong pag-aari ni Kung Yuan. Bagaman nakakilala na ito ng master, ang ilaw ay patuloy na magbabago sa pagbigkas ng mga monghe, mas mabuti kaysa sa wala. Paano maglalakas loob ang hamak na monghe na ito na tanggapin muli ang biyaya ni Benefactor G? Ang bagay na ito ay tunay na isang ordinaryong sandata. Hindi lamang ito walang silbi kundi kailangan din itong muling linisin upang makilala ang isang master. Ngunit para kay Zujing, ito ay isang kayamanan na mas mahusay kaysa sa lahat ng top-grade na sandata. Salamat, Benefactor G. Sa Buddha's Rosary na ito, sa hinaharap, kailangan lang niyang mag-cultivate ng maayos at ang kanyang lakas at cultivation ay tataas ng malaki. Sa panahong iyon, ang pagpapanumbalik ng Heaven-chosen Temple sa dati nitong kaluwalhatian ay hindi imposible. Sa Buddha's Rosary, naramdaman ni Zujing ang kanyang buong pag-uugali na nagbago ng malaki. Ayusin ang porma sayon. Clear mirror platform. Isang malaking bilog ng ilaw ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Zujing. Isang bagong amplification forceful energy seal ang nabuo.
Isang kahangahangang pattern at nakasisilaw na gininto ang ilaw ang bumaba mula sa itaas, kumalat sa lupa. Matandang monghe, ililibre kita ng inumin sa ibang araw. Amitabha, hindi dapat magpakasawa sa ganoong bagay ang mga monghe. Ginagamit ni Panlit iyan ang alak na kalabasa upang itumba si Kung Yuan ng malayo. Sinisikap ang lahat ng paraan upang atakihin ang likod ng kanyang ulo. Ngunit si Kung Yuan ay iba sa ibang mga pupe. Maging sa lakas, cultivation, o reaksyon, siya ay mas malakas kaysa sa ibang mga pupe. At ang Demon Zen Avatar na paminsan-minsan ay lumilitaw ay nagpapahirap. Tinitigan ni Kung Yuan si Zujing sa kalangitan. Nang makita niya ang rosaryo sa leeg ni Zujing, siya ay nagalit. Nawalan siya ng katinuan, patuloy na naglalabas ng siksik na itim na marka ng palad patungo kay Panlit iyan. Old Pan, nagkakaproblema ka ba? Kaya ko pa, hindi pa nga bumalik ang cultivation ni Panlit iyan. Umasa sa alak na kalabasa, bahagya lang niyang napigilan si Kung Yuan, hindi kayang harapin ng direkta. Pagkatapos, humigit kumulang 10 pape ang lumapit upang umatake, lumawak ang saklaw ng clear mirror platform sa kanila. Ito ay agad na nagbigay kay Panlit iyan ng malaking pagkabigla at naging mas komportable din ang kanyang energy center at energy sea. 8-Leaf Avatar. Isang buong 10 metrong taas na avatar. Sa isang sandali, ang lupa ay puno ng mga bangkay na nakahiga ng magulo. Lumabas si Kung Yuan mula sa kagubatan. Malamang na nagtatago si Bama sa pormasayon sa likod, patuloy na kinokontrol ang maraming pape. Sa pagpapalakas ng clear mirror platform, nagkaroon ng kalamangan ang Evil Sky Pavilion. Malinaw na bumagal ang ritmo ng mga pape. Gayunpaman, bumilis ang ritmo ni Little Yuaner. Siya, kasama ang kanyang 1 metrong taas na avatar, ay sumugod sa lahat ng dako, sinisipa ang mga pape na lumilipad isa-isa. Nya alternasyon, Little Junior Sister, bakit mo sila ginagawan ng mukha? Hindi naman sila makakaintindi. Gusto ko, sa likod ng mga puno sa loob ng Sorcery Formation, mahinang sumigaw si Bama, kalbong asno. Patayin silang lahat. Ang mga braso ni Zhang Yuanshan ay naglabas ng nakakatakot na galami at marahas na sumugod patungo sa mga tao ng Evil Sky Pavilion. Nagulat si Little Yuaner. Sinusubukan akong hulihin. Hindi maaari. 7 Stars Gathering Cloud Step. Sa sandaling ito, biglang hamaba ang mga braso ni Zhang Yuanshan. Hindi ka makakatakas. Brahma Heaven Silk. Ang Brahma Heaven Silk ay sumayaw na parang dragon at phoenix, nababalutan ng forceful energy na parang pader, humaharang sa daan. Kasabay nito, sumugod ang 1,000 overlapping waves ni Duan Musheng upang iligtas. Bang bang bang, libu-libong anino ng sibat ang tumama sa dibdib ni Zhang Yuanshan. Ang Heaven Tier weapon ay tumama sa parehong lugar ng marahas, lumikha ng isang dent. Salamat, ikatlong senior brother. Iwinasiwas ni Little Yuaner ang Brahma Heaven Silk at pinatalsik ang mga nakapaligid na pupe. Sa itaas ng Evil Sky Pavilion, ilang malakas na enerhiya ng pana ang lumipad, tumama sa likod ng kanilang mga ulo. Napakagaling ni Sister Yuaxing. Sa pagpupuri na ganito, hindi maiwasang ngumiti si Hua Yuaxing at naging mas kumpiyansa ang kanyang buong pag-uugali. Si Zhang Yuanshan, pagkatapos ng lahat, ay isang pinahusay na Zhang Yuanshan, isang eksperto na nalampasan ang 8-leaf stage. Ang mapatalsik ni Duan Musheng ay kapansin-pansin. Tunay nga, lumundag si Zhang Yuanshan, nagpalit ng direksyon at lumipad patungo kay Jingshu sa kalangitan. Determination Seal, Bodhisattva Golden Body. Nang dumating si Zhang Yuanshan sa harap niya muli, gumawa siya ng isang nakakagulat na galaw, 2 palad ang dumampi sa kanyang energy sea. Hindi maganda, si Jingshu, kasama ang kanyang golden body at determination seal, ay itinulak ang pormasayon, umatras patungo sa Evil Sky Pavilion. Ang clear mirror platform ay kailangan bawiin. Pagpapakamatay, sumugod si Leng Luo. Ang kalaban mo ay ako. Muling sinampal ni Zhang Yuanshan ang kanyang energy sea. Lumitaw din ang avatar ni Leng Luo sa panahong ito, humaharang sa harap ng lahat. Kasama si Zhang Yuanshan sa gitna, tila sumabog ang isang lilang globo. Ang kalangitan ay napuno ng lilang ulap, na bumagsak sa lahat ng direksyon.
Ipakita ang mga avatars. Lahat ng disipulo ng Evil Sky Pavilion sa paanan ng bundok ay hinaranggan ang lilang ulap sa labas ng kanilang mga katawan. Ang tingin ni Bama ay lumibot sa mga tao ng Evil Sky Pavilion at ang kumikinang na Heaven-tier weapons sa kanilang mga kamay. Napakagarang kagamitan at line-up. Ang ganoong kaaway ay dapat putulin sa usbong. Pinanood ang lilang ulap na patuloy na bumabagsak mula sa kalangitan, iniunat ni Bama ang kanyang mga braso, tumangala sa kalangitan at sinabing nanginginig, "Para sa Lulan, Junior Sister, ang ating sakripisyo ay sulit." Ang 8-leaf avatar ni Leng Luo ay hinaranggan ang alon ng pagpapakamatay na ito, pagkatapos ay agad na umatras at lumipad paatros. Sumunod ang porma sayon ni Jing Shu na lumilipad paatros. Ang Clear Mirror platform ay muling natamba ng malakas na pagtulak ng pagpapakamatay na ito. Si Panlit Ian at Monk Kung Yuan ay hindi lamang hindi bumaba kundi patuloy na umakyat. Ang kulay kape na ulap ay lumibot kay Monk Kung Yuan, hindi siya naapektuhan at biglang umatake. Ngunit napagtanto ni Panlit Ian na may mali at mabilis na bumaliktad. Basag, Old Pan, Elder Pan, sumigaw si Monk Kung Yuan at sumisid pababa. Muling lumitaw ang maitim na Demon Zen avatar. Hindi nila nakita ang eksena ng pagpatay ni Yu Shangrong sa Demon Zen sa isang taga ng espada. Kung nakita nila, magugulat sila sa nakakatakot na lakas ni Yu Shangrong. Ngunit, ang Demon Zen na nabasag ng isang taga ng espada ay talagang muling lumitaw. Isang patay na tao, hindi na talaga sila muling mamamatay. Ang maitim na figure ng Demon Zen avatar ay bumaba patungo kay Panlit Ian. Napakalakas na puwersa. Ang kalabasa sa kamay ni Panlit Ian ay naglabas ng pabilog na barrier. Tinamaan ng Demon Zen ang barrier. Bumulusok pababa si Panlit Ian, umaapaw ang kanyang vital energy at dugo, na mula ang kanyang matandang mukha. Mabilis na nagtipon ang ibang miyembro ng Evil Sky Pavilion, pinuprotektahan si Panlit Ian sa gitna. Ano ang ulap na ito? Mahinang sabi ni Leng Luo, Blood Goo. Lubos na nagtaka si Old 8. Blood Goo. Paggamit ng Essence Blood ng malakas na cultivators, sinamahan ng Essence Blood ng caster at isinagawa gamit ang sorcery. Kung tatamaan ng Blood Goo, mawawalan tayong lahat ng kakayahang kumilos. Napakasuklim. Pigilan ito gamit ang Forceful Energy. Kung walang amplification ng Clear Mirror platform, tila tumaas ng malaki ang konsumo ng Primal Energy. Si Kung Yang sa himpapawid ay tiningnan ng porma sayon ni Jing Shu, ang kanyang ekspresyon ay walang dugo at nakakatakot. Sa kanyang maitim na avatar, inatake niya si Jing Shu at ang iba pa. Umatras. Isang boses ang narinig mula sa likuran ni Jing Shu. Pagtingin ng malapitan, lumabas na sa wakas ay nagpa siya ang matandang demonyo na tumigil sa panunood.